Tayo po'y tumayo at manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, kahit maulan, Panginoon, ito po ay araw na inyong ginawa. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Kami po'y nagagalak dahil, Lord, hindi saan mong bagay dahil kasama namin kayo ngayong umaga. Dahil nandito ang inyong presensya, sabi niyo sa iyong salita, whenever 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst. Kaya salamat po, Lord, we honor you, your presence this morning, Panginoon, kaluguran niyo po kami, Panginoon. Let me praise, look good on us, Panginoon, ang papuri, pasasalamat sa inyo, God. Nawa makita niyo ang aming buhay, Panginoon, nakalugod-lugod sa inyo. Makita si Kristo sa aming buhay, hindi po ang aming sarili, kundi Lord, makita si Kristo na ang kanyang righteousness ay Panginoon, lumukob sa amin upang kami po, Ama, ay maging kalugod-lugod sa inyo. Salamat, O Diyos. Guide us, Holy Spirit, in this word. May this sanctify, O God, in us, Panginoon. And Lord, may you be glorified in everything sa bawat tuldok hanggang sa tuldok ng salitang ito. In Jesus' name we pray. Praise God. So, ang akin kong ibabahagi kayo ay signs of a maturing believer. Ang teksto po natin ay makikita natin sa 1 Peter chapter 2, verse 1 to 2. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Praise God. So tayo po ay sinabi ron that we may grow up. Lahat po tayo ay required na tumungo sa spiritual maturity. Lahat po po, may mga bago, may mga dati na. But lahat po tayo na kailangan tumungo po sa spiritual maturity. Ito po ay intentional. Ano yung ibig sabihin po na intentional? Dapat o baga sa sa subject sa eskwela ay kailangan talaga ito ay ang tawag ko? Mandatory, no? Hindi po optional. So ang sabi po sa Matthew 16 verse 18, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo po ang aking iglesia. Sino po kabahagi ng iglesia dito? Taas po kamay. No? Tayong lahat na ay part of the church. At ang pintuan ng impyerno ay hindi makakapanaig laban sa kanya. So, hindi po ang ating estado, Tayo po ay warriors. Amen po ba? Naniniwala kayo? We are designated. We are, sinugo tayo upang labanan ang pintuan ng impyerno. Amen po ba? Para walang makapasok doon walang mapunta sa impyerno. Yun po ang ating mandato, no? Ang church. Subalit po ang hindi maaari tayong maging labanan ng mga demonic forces kung medyo lalamya tayo. Amen mo ba? No? We need mature Christians, yung pong katatakutan ng demonyo. No? Yung hindi tatawanan lang. We need Christians who will fight in the spirit and not in the flesh. So, meron po tayong labanan dito. Naniniwala po ba kayo? No? Hindi lamang po ito World War III. Subalit ito ay spiritual battle. Hindi natin nakikita sa ating paligid. But meron po tayong laban. Spiritual battle sa ating buhay. No? Nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang problema. Hindi natin alam, yung kaaway ay ating sila yung lumilikha ng mga bagay. The devil came to steal, to kill, and to destroy. So, ang primary duty po ng mga pastol. Sino po yung mga pastol dito? Ako lang po na dalawa. Lahat po nag-aalaga ng tupa. Taas po ang kamay. Lahat po ng pastol ay ang duty ay palaguin ang tupa. Nakuha mo ba natin, mga pastor, mga nag-aalaga? Ang primary duty ay hindi po pasiyahin o pagyamanin yung tupa, kundi
palaguin sa spiritual. Ano? Nasabi nga po sa Psalm 23, ano? Dinadala ang tupa sa mainam o luntian na damuhan. Green pasture. Hindi po ito upang kumain ng mga physical na pagkain, kundi upang kumain ng masaganang salita ng Diyos upang lumago ang spiritual. Ano? Ayan. So, ang sabi po ni Peter, ang unang step, no, para spiritual maturity ay tatanggalin muna yung mga bagay na makakasagabal, may kasalanan, lahat ng mga bagay nakita niyo ron, ay kailangan tanggalin muna, sabi ni Peter, upang tayo lumago, and then the Word of God, no, spiritual milk ang magpapalago sa atin po. Amen. So, atin pong himayin, ano, meron pong sa Romans chapter 12, verse 9 to 15, nandito po kalakip yung mga katangian, no? Katangian ng isang lumalago, hindi pa totally lumalago, kundi not totally fully mature, but yung lumalago, progressive, growing in the spirit, growing in faith, ano? At ayan, kapag atin pong nakikita na nandito na sa atin yung tanda that we are growing, praise the Lord. Pero kung hindi pa po, no, ito po yung panahon na ating ma-realize, makita natin, ano po yung dapat natin gawin? Ano ba yung step, no? Ano ba yung dapat makita sa akin bilang isang maturing Christian, ano? Dito po, isa-isayin po natin yung Romans chapter 12, verse 9 to 15. So number 1 po, ang katangian ng isang maturing Christian ay love without hypocrisy. Romans 12 verse 9, basahin po natin. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Praise God. Ano po yung love without hypocrisy? Pag-ibig na sincero, no? Hindi po magpapakunwari o pakitang tao lamang. Yun, mamahalin ka, dahil mahal ka, no? Hindi po ikaw ay mamahalin na dahil ikaw importante o may makukuha lang sa iyong pakinabang. No, hindi po yung tunay na love, ano? Ang sincere na po ay unconditional. No, ang hanganin, no? Wala pong inaasahang kapalit. Basta I love you. Yan po yung nagmamahal, ano? Kanyang isa-sacrifice. It is sacrificial. No? Mga ina, lalo na mga ina, no? Yung sacrifice sa anak, no? So, it is sacrifice of time, lakas, effort, no? Resources, and even buhay, no? Kung kakailanganin. That is sacrificial love. Ano? Love without hypocrisy. Sabihin niyo, Pastor, wala na yatang martir ngayon. Marami nagsasabing gano'n, ano? May nadinig na kayo? No? Hindi po totoo. Maraming martir. Ano? Maraming misyonero na naandun sa mission field, nanganganib ang buhay para dun sa kanilang nais bahaginan ng salita ng Diyos na hindi nila kilala. Maring kaaway pa nila ng relihiyon. Subalit, naandun sila because yung kanilang love ay sincere, sacrificial, no? Nakataya yung kanilang buhay para dun sa mga hindi nakaano-ano na makakasalanan. No? So, marami pang martir. So, number 1 po, yung nakikita mo ba sa atin yung love without hypocrisy, yung tunay, yung genuine love? Parang wala tayong nakikita mo ba? No, basically, basically na po. Number 2, hatred for love, hatred for evil, but love for good. Ano? Ito po sa verse 9, sabi po natin. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Ayan. So, abhor what is evil and cling to what is good. Ano po yung ibig sabihin na abhor?
Layuan. To hate. No? Hindi po ibig sabihin, kamuhian. Ang kasalanan po ay hindi lamang po iniiwasan, kundi ito po ay dapat kamuhian. No? Basically na po, dapat po kung ano yung kinasusuklaman o kinamumuhian ng Panginoon, ayun din po ang dapat nating kamuhian. Amen po ba? Alam niyo po ba yung 7 kasalanan na kinamumuhian ng Panginoon? Sinabi po rito, no? Dito lamang po sa 7 ito, umiikot, marami ng variation. Proverbs 6, verse 16 to 19. May mga bagay na kinamumuhian ang Panginoon. Ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo ng kasinungalingan, at pinag-aaway ang kanyang kapwa. So, gumraduate na po ba tayo rito, no? Ngayon tayo hindi na, wala na sa sanlibutan, tayo binago na ng Panginoon, tayo born again na, no? Nakalaya na tayo sa mga ganitong kasalanan. So, ito po yung kinamumuhian ng Panginoon, ano? Marami lang variation nito, katulad na sinabi po kanina. So, alam niyo po ba na kapag nakakakita ng ang Panginoon, siya'y tumatalikod, no? At kahit tayo po ay manalangin na manalangin, kung may nanatiling kasalanan sa atin, ay hindi po tayo didinghin ng Panginoon. Isaiah 59 verse 2. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Ayun, baka tingnan po natin, bakit kaya hindi nasasagot ng Panginoon yung aking prayers? No? Baka siya ay nakatalikod. Hindi tayo dinidinig because we have unrepentant sin in our heart. No? Sabi po sa Proverbs 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. Yung mga natatakot, ibig sabihin, may banal na takot, mataas ang paggalang sa Panginoon. No? They will hate sin. Nung araw, nung hindi pa tayo nanampalataya, we love sin. Sabi ng Panginoon yung mga makasalanan, they love darkness rather than light. But now, that we are born again, tayo po ay winaksina. We hate evil, we love good. No? Praise God. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. He is good. Tayo binago na. No? Hindi na yung dating pamumuhay. Number 3, na makikita po natin, dapat sa isang, sa maturing Christian, devoted in love for one another. Verse 10, basahin po natin. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Hallelujah, no? Ano po ibig sabihin ng devoto? Nakita tayo ng mga devoto pag January sa Quiapo. Committed sila, no? Ano man ang mangyayari. So, sinasabi po dito ni Paul na dapat po tayo maging devoted, committed upang mahalin po ang isa't isa. Ayan, Sino po ang dapat priority nating mahalin? Sino po? Ayan, honor one another above self. Unahin daw natin, no? Yung tunay maturing Christian, inuuna yung iba. Sarap siguro makita kung sa ating church. Sige, mauna ka na, Brad. Mauna ka na, sige. Nagtutulakan po, sino mauna? No? Walang awayan, Praise God. Sige, kapatid, maganda yata yung plano mo, sige. Unahin natin yan. Yan ang sundin natin. Praise God, Yung ating mata ay nakatingin doon sa ikabubuti ng ating kapatid. Ganun po ba ating saloobin? Ano ba yung may tutulong ko sa iyo, kapatid? So that is a sign of a maturing Christian. Hindi po magkakaroon ng away sa church. Bakit po nagkakaroon ng away sa church? Bakit po?
Pride. Sa yun, ano? Ito po yung sagot ni James kung bakit nagkakaroon, no? Kausap na rito yung mga Christians. James 4 verse 1 to 2. Ano ba ang pinagmumula ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso nyo? May mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan. Kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Ayun. So, ang real cause ng conflict and fighting, yung gusto ko, ito eh. Minsan naman di, ito, mas maganda to. Ayun, away na away. No? Talo-talo. Praise God, no? Dapat po mapagparaya, sabi ng Panginoon, ano? Hallelujah. Mga kaunting diferensya, no? Okay lang. Go na. Ayan. Sabi po ni Apostol Pablo, kapag ang mga Kristiyano ay nag-aaway-away, ano pong tanda yon? Ito, medyo masakit po ito, mga kapatid. Pag nag-aaway, no? It can apply to family, it can apply to church, companies. Ano? Ano po ang nakikita sa mga nag-aaway-away? 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 2. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginabayan ng Espiritu ng Diyos, kundi bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain dahil makamundo pa rin kayo. Nag-iinggitan kayo, nag-aaway-away, hindi ba patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman? Praise God. No? No praise. No amen. No? Ano pong sign? Kung ba't nag-away-away? Dahil pakamundo. Baby Christian. No? Sabi po ni Paul, no? So, mga kapatid, let us exercise spiritual maturity. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? No? Konting diferensya. No? That is a sign of spiritual maturity, magpalaya. Hallelujah. Number 4, ano po yung sign? Fourth sign ng maturing believer. Passionate in spiritual things. Romans 12 verse 11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Yan, ano? So, spiritual fervor. Ano po ibig sabihin ng fervor? Zeal. Ano po ibig sabihin ng zeal? Marundog. Absent yata kayo sa English, ano? Zeal. Ito yung passionate, ano? Passionate. Yung bang, ang description po sa Greek, ay yung boiling water, ano? Yun daw dapat tayo po ay maging passionate sa mga spiritual na bagay, no? Unless doon sa mga material na bagay, yung kasigasigan, no, sa mga spiritual na bagay. Ano? Makita niyo po ito sa isang Kristiyanong nagmamature, no? Kapag hindi niya maintindihan yung salita ng Diyos, no? Magsasaliksik at magsasaliksik siya. Are we doing that? No? Hindi siya makukontento because nais niya malaman yung kalaliman po ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba ang salita ng Diyos ay kayamanan? Naniniwala po ba kayo? Bakit binabaliwala ng marami? Isahin po natin dito. I rejoice in your word as one who finds Great treasure. laksan po natin. 1, 2, 3. I rejoice. Great treasure. Great treasure. Ang salita ng Diyos ay great treasure. Salita po ng Diyos. It is the word of God. Ito ang voice of God. Therefore, it is a great treasure. Number 1 priority po natin yan. Hindi po yung treasure sa mundo. Ano? Ang sabi po sa Matthew 6 verse 21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, doon susunod ang inyong puso. Ayan. Saan po sumusunod ang ating puso? Saan po?
Siyempre, doon po sa ating kayamanan, kung may idol tayo, doon susunod yun. Di po ba, no? So, sinasabi po rito kung saan naandun yung ating kayamanan, doon susunod yung puso natin. Kung ang kayamanan po natin ay salita ng Diyos, no? Doon po susunod yun. Sasaliksikin po natin ang salita ng Diyos ng marugdog, with zeal, with fervor. Praise God, no? Kaya nga po yung lumalago, hindi boring sa kanya mga spiritual na bagay. No? Wala naman dito pong boring sa kanya ang nandito kayo, no? Because tayo po ay excited, no? Na makatagpo ang Panginoon, ano? So, we treat this as an opportunity, yung spiritual things. Hindi lamang po ito, it is an opportunity. No, hindi lamang po obligasyon, kundi oportunidad ang makadalo sa gawain, makapagbasa ng salita ng Diyos, makapanalangin. Because our eternal rewards, mga kapatid, ay nakabase dito sa mga bagay na ito. Amen po ba? Sa ating mga gawa. Kaya nga dapat po may zeal and fervor. Because para sa atin po ito, mga kapatid. Para sa atin, yung ating pagpapagal sa kingdom ng Panginoon, because we will reap the harvest, we will reap the rewards in heaven. Marami pong excited, maaga dito sa church, no? Dahil nais nilang makapanig ang Panginoon. Praise God, no? So yung hindi lamang po excited, kundi yung may zeal sa mga spiritual things ay yung lumalago, wala siyang pass. Walang time out. Amen po ba? Nagta-time out po ba tayo sa panalangin? Sa salita ng Diyos? Alam niyo ba, ang kaaway lagi nakabantay? Naniniwala po ba kayo? Bakit ganito? Bakit minalas yata? Minalas pa yung ginagamit na term. Hindi natin alam, merong nagnakaw. Merong nanakit. May gumawa ng sakit at ramdaman. No? Merong nagwasak. We should be alert. Ano po sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Hallelujah. So, ano po ibig sabihin ng vigilant? Mapagmatsyag, mapagbantay, every time. Dahil nandyan po, walang time out ang kaaway. Amen po ba? Walang time out. Lalong masigasig ang kaaway upang tayo po ay sinain, Kaya ito po, ang vigilant ay palagi ang pagbabantay, walang humpay, walang holiday, At ito po ay marugdog, sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, Kailan po umaatake ang kaaway? Kailan po? Kailan? Kapag tayo po yung nananalangin po ba, doon umaatake ang kaaway? Hindi po pwede makalapit. Hindi siya pwede makalapit. Nandun ang ating mga anghel, Sabi sa Bible, Psalm 119, kapag tayo nanalangin, isinusugo ng Panginoon ng kanyang mga anghel. Hindi siya makaka-atake. But, kapag tayo po ay naglamya, nagpahinga, marami po sa Bible, yung yung katulong ni Elisha, nagpahinga, doon siya binanata ng kaaway, nilapa pa siya hindi po maaari magpahinga because kapag tayo nagpahinga, hindi po tayo protektado nung armor of God, which is prayer, word, shield of faith, helmet of salvation. Pag nagpahinga tayo, delikado po, Kapag nagpahinga tayo, magiging mapurol yung sword of the Spirit. Wala tayong panlalaban sa kaaway. Amen po ba? Paano po tinalo ni Jesus yung yung temptation ng kaaway? By the word. Sabi niya, nasusulat.
Oh, takbo yung kaaway. Natakot siya sa salita ng Diyos. Ano? So dapat po, tayo po bilang mga Kristiyano, no, laging mapagbantay, walang pahinga. Ito po yung observation ko, akin po ito, no? Kapag sagana ang buhay ng marami, sa mall, walang time for prayer, busy sa ano pa ang pinagkakaabalan, trabaho, negosyo, etc. Walang time kay Lord. But, kapag dumating na ang mga problema, ayan, totoo po ba mga kapatid? Dumating na ang sakit at karamdaman, dumating na ang ninakawan ng kaaway, malaking pangangailangan, doon na, Lord, doon na maalala si Lord. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Naniniwala ba kayo? Observation ko po sa iyo, ano? Ewan ko sa inyo. No? Kinakalimutan ng Panginoon at kapag naando na sa mga emergency, sa katatawag sa Panginoon, sa kalalapit sa Panginoon. No? Iwasan po natin mga kapatid. Amen po ba? Lagi tayo mapagbantay, maging seal natin yung mga spiritual things. Nandito po ang kayamanan. Number 5, ano po makikita pa natin sa sign, sa isang faithful in prayer. Verse 12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Ayan. So yung lumalago sa spiritual ay tapat sa pananalangin. Dapat po natin maintindihan. Yung panalangin ay hindi lamang pong paghingi. Marami pong Kristiyano, no? Nananalangin dahil may hinihingi. No, hindi po yun ang purpose ng prayer. Ang prayer po ay katulad ng mag-asawa na nagmamahalan. No? Laging nais lang mag-usap, may communication sila. Ano? Tayo po ba may communication sa Lord araw-araw? Amen. Yung konti lang ang nag-paper. Diba? Hindi lamang, ang prayer po ay hindi po gano'n, ano? Nakita po natin si Maria. Ano po si Maria? Paupo sa paanan niya. Sabi ni Martha, Maria, tulungan mo ako. May darating na mga bisita eh. Sa ating natural, isipin natin, tama nga naman, tulungan. Pero ayaw niya. Gusto niya manatili doon sa paanan ng Panginoon upang pakinggan, makipagniig sa ating Panginoon. Ano? Nagreklamo po si Martha, Lord, ayaw kong tulungan niya, no? Ano sabi ni Jesus sa kanya? Isang bagay lang ang kailangan. Ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Amen po ba mga kapatid? Mas mahalaga. Panalangin, ano, si Jesus na po nagsabi eh. Ano? Mas pinagtibay niya kaysa doon sa hindi naman po masamang maging sa ating mga gawain, sa bahay, sa ano. Pero hindi yun ang ating priority, kundi ang ating priority, yung nagbibigay po sa atin ng blessing. Amen po ba? Amen. Yung blessing, nandyan yan. Pero yung nagbibigay ng blessing sa atin, yun ang dapat po nating bigyan ng pagpapahalaga. Ano? Ayan. Sa atin po, isa pong tip, ano, sa ating panalangin, wag po natin, yung result, wag po natin yung intindihin. Ano? Wag po natin masyadong parang nagkikintay sa paglabas ng resulta sa loto. Para bang, ano ba, Lord, ano yung pag hindi sinagot, tatampo na kay Lord. Huwag po nating intindihin yun. Sabi ni Lord, seek first. All these things shall be added to you. Minsan yung dinadagdag niya, higit pa nandun sa ating hinihingi. Totoo po kayo. Amen. Totoo po, no? Higit pa. Pero, ito po, no, sinabi sa Matthew 6:6, kapag kayo nanalangin, meron na kagad kayong gantimpala, panalo na kagad. Naniniwala po ba kayo? Amen. Pag nanalangin tayo, may gantimpala na kagad. Matthew 6:6. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Praise God. Nakuha po natin mga kapatid. Amen. Nanalangin tayo sa ating kwarto, sabi doon, may gantimpala na kagad. Ano po yung gantimpala, no?
Sabi sa Bible, kapag nananalangin, yung peace of God. Naku, napakahirap hanapin ang peace ngayon. Ano pa? Yung joy in the presence of God. Yung presence ni God ay hindi po dumadaloy sa lahat ng tao. But if we are praying, no, tayo po'y panalo na kagad dahil yung presensya ay danaloy sa atin. Plus, no, yung ating hinihiling, ay ano po yun? Bonus na lang yun, ano? Ang mahalaga, naranasan na po natin yung presensya ng Diyos sa pananalangin. Pinagpala na po tayo. Amen po ba, mga kapatid? Pagpakan po natin ang Panginoon. So I pray na maging, ang pananalangin po ay hindi maging boring sa atin, kundi ito ay maging zero, no, sa atin. Next, number 6, concern with the needs of the fellow Christians. Concern sa mga pangailangan. Verse 13. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Yeah. So, ang isa pong nagmamature, no, tulad ng bata, ay self-centered. Amen po ba? No? Kasi ng bata, attention lagi. But, ang isang nagmamature, ang priority niya, yung kanyang kapwa. Ano po sabi doon? Sino ang priority? Yung naka-underline? Lord's people. Sabihin nyo nga sa iyong katabi, ikaw yon. Ikaw ang aking priority. So yun pala, no? Yung ating kapatiran, ang ating priority. Besides sa ibang tao, no? Sa kanilang mga pangailangan, sa pagtulong. Ang sabi po sa Galatians 6 verse 10, Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. praise God. No? I appreciate yung mga ating mga nag-aalaga, no? Talagang nakatuto kayo doon sa mga well-being ng inyong mga tupa na inaalagaan. Ano? Ang sabi po sa, baka sabihin Pastor, baka maubusan ng kabibigay. Maubusan po ba tayo? Hindi po, no? Ang sabi po sa Proverbs 11 verse 25, a generous person will prosper. Sarap pakinggan. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will himself be refreshed. No? Higit pa ang binabalik po ng Panginoon, no? Sa ating pagbibigay. Number 7, sign is blesses his haters. Sino po rito may hater? Basher. Meron po ba? But, sabi po dito, pagpalain, ano? Verse 14. Bless those who persecute you, bless and do not curse. Ito po yung sign ng growing Christian o maturing Christian, no? Imbis na, sabi doon ay, huwag i-curse, ano? Imbis na, sabihan ng masasama, gantihan, subalit pinagpapala niya yung kanyang kaaway. Ganun po ba tayo, mga kapatid? Parang siya lang yata nadinig si Brother Carlo lang. Ganun po ba tayo, kapatid? Amen, ano? So, huwag po natin gantihan. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 8, verse 8, Deuteronomy 8, verse 2, bakit tayo dinadala dun sa mga critical, yung mga pressurized na situation? Sabi po dito, sinusubok tayo ng Panginoon upang lumitaw ang nilalaman ng ating puso. Amen po ba? Amen. Pinapadaan tayo dahil para makita natin, ay ganito pala reaction ko. Ano? Kapag tayo po ba ay ginagawang masama, ano po yung ating reaction? Violent ba o gentle? No? Yung subok tayo ng Panginoon sa mga ganong sitwasyon. Kala natin, aksidente lang. Hindi po, no? Inaalaw ng Panginoon upang makita natin. Alam na ni Lord. Pero tayo upang makita natin kung anong ating reaction. 1 Peter chapter 3 verse 9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. No? Because to you, you are called so that you may inherit the blessing. Sino po nais ma-inherit ang blessing? No? Tayong lahat. Kaya
No? Kaya natin, si Lord ang bahala sa kanya. The Lord will deal with him or her. No? Tayo po ay magpatawad at suklian natin na tinapay yung bato. Sabi nga, no? Ayan. So ano po ang tingin ng Panginoon doon sa nagpaparaya, doon sa nagpapatawad, nagmamahal sa kanyang kaaway? Ang tingin po ng sanlibutan, ikaw, ayun, naku, napaka-ano mo naman, ayun, gamitin yung word, di ba? Yun ang reaction ng mundo. Pero sabi po sa Proverbs 19 verse 11, basahin po natin. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang di pagpansin sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Ayun, no? Yun ang tingin ng Panginoon. Okay, anak. Napaparangalan mo ako. Ano? Ikaw ay matalino. Nasa ano po sabi ni Lord kay Moses, no? Lulusubin na sila ng mga Egyptian. Sabi niya, Moses, I will fight for you. You need only to be still. Manalangin ka. No? Kapag tayo po ay inaalipusta, ginagawa sama, manalangin tayo. No? Let us be still. Hayaan po ang Lord ang mag-deal sa Kanya. No? The Lord will fight for us. Amen po ba mga kapatid? No? The Lord will fight for us. Number 8, malapit na po. No? Number 8, rejoices with those who rejoice. Verse 15a. Rejoice with those who rejoice. Ayan. Mga kapatid, I'll ask you a question. Ano po ang ating reaction kapag yung ating kapatid o kapitbahay ay biglang pinagpara ng marami? Ina-ascenso, tayo inaiwan. Ano ang reaction po natin? Do we rejoice? Yan lang yung o nagmamaktol tayo, Lord. Naman, sa pa yung inuno mo? Ba't hindi naman ako? Naglilingkod naman ako, no? And we should rejoice pag ano ba, si kapatid, na-promote. No? Kapatid, ano? Praise God. No? I'm happy for you. Sabihin nyo nga siya yung katabi. Masaya ako. No? Dahil ikaw yung pinagpala. Nauna ka pa sa akin. Ano po? Ecclesiastes chapter 4 verse 4. Nakita ko rin na nagsusumikap ang mga tao at ginagawa ang lahat ng makakaya dahil naiinggit sila sa kanilang kapwa. Wala itong kabuluhan para sila kumahabol sa hangin. Ayun, no? So maraming tao gano'n, no? Pantay, I will giant you, sabi yun. Gagantihan kita. I will giant you, ano yun? I will giant you bullet day. Gagantihan kita balang araw. Lumana ng mga panahon ko pa mga joke yun. Yung asawa ko tumatawa kahit lumana. Ayan, so, time and hate, no? Kung mayroon namang pinagpala. Ang sabi po sa Galatians 6:4, suriin natin ang isa't isa sa ating sarili, magalak siya kung siya ay gumagawa ng mabuti. Huwag niyang ihambing iyong kanyang gawa sa iba sapagkat pananagutan ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Meron po tayong pagsusulit, no? Ang buhay Kristiyano po ay hindi competition. Amen? Hindi po competition. Meron po tayong kanya-kanyang pagkatawag. Ano? Katulad po ng litrato, no? Yung isa, ano? May mga different races tayo. Hindi po tayo sabay-sabay. No? May takbuhin tayo. At meron po tayong kanya-kanyang finish line. At doon po sa end line, no? Siyempre po, kapag naging tapat tayo sa ating calling, bibigyan tayo ng reward. Iba yung reward ni Ate Lisa, iba yung reward ni Ate Clark, ni Storates, ano? So, magkakaiba ng reward. Hindi po tayo kailangan mag-compete. Ayan, so, iba't iba ang ating spiritual gifts, iba't iba ang ating calling, iba't iba po ang ating faith, ano? Level of faith. Kaya hindi po dapat tayo sabi nga ni Solomon, huwag nating kainggitan, ikumpara ang ating sarili. Praise God. Ano? So therefore, huwag po natin kaingitan. Kanino po nanggagaling ang promotion? Ayan. Ano? Kay Lord. Kay Lord po. Kay Lord, no? Sabi po sa Proverbs, promotion does not come from the east or from the west, but from the Lord. Siya po nagpo-promote. Siya nagde-decide
kung ano yung para po sa atin, no? Kung ano yung promotion. Siya yung naglalagay ng pinuno, siya yung nag-aalis. No? Hindi po ang tao, ginagamit lang yung tao. Ayan, no? So, sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 1 to 2, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain, may oras ng pagtatanim, at may oras ng pag-aani. May kanya-kanya po tayong pag-aani. Maaring para si sister o si brother, ay yung oras niya yun. Pero darating din yung oras natin. Amen po ba? Amen. Kung tayo magtatanim ng mabuti, aani tayo sa tamang panahon ng mabuti. Amen. Oh? So that is a sign of spiritual maturity. Ano? Ayan. Who is satisfied, who is content with what the Lord has given him. Number 9. Mourns with those who mourn. Verse 15. Mourn with those who mourn. Ayan. So, minsan po, pinapadaan tayo sa mga pagsubok. Lahat po tayo, pinapadaan. Ang isa pong purpose ng pagsubok natin ay upang aliwin natin. No? Yung mga dumaraan pa lang sa pagsubok. Yung isang purpose po, no? Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, inaaliw tayo ng Diyos sa ating mga kapighatian upang tayo makatulong naman doon sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwan tinanggap natin sa Diyos. Ano? Tayo po'y pinapadaan sa mga pagsubok upang yung ating may experiences i-share natin doon sa mga dumadaan ng pagsubok upang sila po ay ma-encourage. Sabi po sa Isaiah 61, tayo po ay sinugo upang ano po, upang parusa, upang ipangaral ang mabuting balita, aliwin ang mga sugatang puso, at ibalita sa mga bihag, sa mga nakabilanggo, ang pag-asa ng kalayaan sa Diyos. We are called para i-share. So mga kapatid, dapat ganito tayo. Amen po ba? Amen. May kanya-kanya, bitbitan. Hindi tulakan, no? Hindi binibitbit yung kanya-kanyang yung kapatid, yung kabigatan ng ating mga kapatid. So, sa pagtatapos, ay may challenge po, no? Si Apostol Pablo. Para sa ating lahat, ano? Romans 15 verse 1 to 2. Tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin, kundi ang kapakanan din ng iba para mapalakas ang kanilang pananampalataya. Praise God. Supposedly, sino po yung malalakas sa pananampalataya? Supposedly, mga spiritual leaders na, no? Mga pastor, mga nag-aalaga ng tupa. Sino po dito mga spiritual leaders? Nung tayo po yung gagamitin ng Panginoon, no? Tayong malalakas, o sinasabing malakas ako, no? Tayong gagamitin ng Panginoon upang palaguin, palakasin yung mga tupa. Ito po yung challenge ni Paul. Ano? Tayo po ay binigyan ng responsibility upang sila'y palaguin, palakasin, ialis dun sa mga bagay na panghihinaan sila ng kalooban. So ito po ang primary responsibility natin pong leaders. Sino po rito ang they claim to be leaders? Dalawa lang. No? Leader tayo ng ating pamilya. Amen po ba? Mga lalaki, pastol tayo ng ating pamilya. Mananagot po tayo sa Panginoon. Balang araw. No? So, tayo po ay responsibility natin upang palakasin yung ating mga tupa. No? Sila po ay tayong gagamitin upang sila ay ma-attain yung spiritual growth. O, ito po sabi no, last verse, sabi po ni Paul, no, sa 2 Corinthians 11 verse 2. For I am jealous over you with a godly jealousy because I have promised you in marriage to one husband to present a pure virgin to Christ. Praise God, no? Yung mga nag-aalaga po ng tupa, hahanapin po ng Panginoon. Sabi po ni Paul, ano pong tupa ang iaharap natin sa Panginoon sa pagbabalik ng Panginoong Jesus?
Sila po ba ay spotless, blameless? Ang ating mga anak, sila ba ay magiging spotless, blameless in the eyes of God? Sila ba ay nag-mature sa pananampalataya? No? Ito po ay ating ipagsusulit sa ating Panginoon. Ano nga sabi po sa Luke chapter 12 verse 48, mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng marami. Oh, mabigat ito. No? Kung tayo po ay pinagkatiwalaan ng responsibility na marami o even resources na marami, mas malaki ang ating pananagutan. Sabi nga po sa Bible, mas malaki ang kahatulan ng mga nagtuturo. No? Ewan po, sino man nakabasa ng salit ng word yan. So tayo po, mga leaders, mas marami ang ating pananagutan. The greater the responsibility, the greater the reward. But, the greater the punishment kung hindi tayo naging tapat. Ano po nangyari doon sa parable of the talents? Bibigyan ng isa, ano po ginawa? Binaon niya. Hindi niya pinalago. Anong ginawa po sa kanya? Pinorsahan. Pinorture. Ang mabigat po, mga leaders, pinapaalala ko po sa ating lahat. Tayo po ay mag-ingat, tayo po ay binigyan ng malaking responsibility upang maglingkod ng tapat at pangasiwaan ng mga tupad. So para naman sa lahat, are we pursuing spiritual maturity? Tayo po lahat ba ay tumutungo sa spiritual maturity? If we are serious, praise the Lord. Natutuwa po ang Panginoon. But if we are not serious, we are just playing Christian. Ritual lang po yun. No? Kung ang goal natin ay hindi lumago sa spirit, kahit na po anong gawin natin. No? Ang sabi nga po dito sa quotation, spiritual maturity isn't measured by how much or how high we jump in praise, but how straight you walk in obedience. Tayo po ba ay lumalakad ng tapat sa pagsunod sa salita ng Diyos? That is maturing. No? Hindi po yung magaling tayong mag-preach o magaling tayong umawit, magaling tayong maglingkod, ano? O magaling tayong sa pananalangin. No? Hindi puro nakabase, kundi ang basehan ng spiritual maturity ng Panginoon sa Kanya ay yung lumalakad ng tapat ayon sa Kanyang salita. Praise God, ang bottom line po ng ating Christian maturity ay to be conformed to the image and likeness of Christ. Yun po ang goal natin. Kung bakit ay inaano ng Panginoon na mag-mature upang ating ugali ay maging katulad ng ugali ni Kristo. Tingnan niyo nga yung katabi niya. Christ-like na ba? Christ-like. Hindi po nakita sa labas yun, kundi sa loob. Ating character ay nagko-conform na dito sa siyam. Then the Lord will say talagang tayo po ay we are maturing Christian. Tayo po yung manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Ang aayong salita ay tumimos about this hand. At aming maging goal, Panginoon, from now on, lalo-lalo na marapit na balik, na kami po ay datnan niyo, Panginoon. Na hindi lalamig-lamig, hindi po, Panginoon, na aandap-andap kundi Lord, Panginoon, na datnan niyo kami na malago, Panginoon, faithful, Panginoon, mature sa aming pananampalataya. Dahil ito po yung nais niya sa amin. Salamat po, Diyos, sa mensaheng ito na kayo you be the one to be glorified in this message at kayo po, Panginoon, ang mag-benefit sa aming mga buhay, Panginoon. At kayo po ang papurihan ng lahat ng tao. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.